maniwala. Believe. Believe on the Savior, Jesus Christ. Maniwala po tayo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, gasgas na, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa-isayin po natin, sabi po dito, sumampalataya sa kanya. Ang sabi po doon, tayo po ay maniwala na tayo pagligtas natin ng ating Panginoon. Tayo ay sumampalataya sa kanya. Bakit tayo sasampalataya? Para tayo ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, sabi po dyan, kapag po tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, nandun po yung provision ng Lord or yung pangako ng Lord na tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at puro, kaginhawaan na sa ating buhay. Hindi kagaya dito sa lupa, nag-iisip tayo saan ba ako kukuha ng ganito, saan ba ako kukuha ng ganyan. Sabi po dito, Jesus paid for our sins. Simula po nang pumunta ang ating Panginoon dito sa lupa, simula po nang pumunta siya dito, siya po'y nangaral, siya po'y gumawa ng mga ministry, at nandun po yung pagpapapako niya sa krus, or binayaran niya po yung ating mga kasalanan. Sabi, binayaran ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sino dito yung nagmamahal? Amen. Mamahal. Handa ba kayong mamatay para sa mga minamahal niyo? Hindi. Siyempre. Hindi. Mahal lang, pero bahala siya sa buhay niya. Kung sabi ni Pastor, malalaman mo raw na mahal ka talaga ng tao kapag yung taong yun handang mamatay para sa iyo. Handa ba kayong mamatay para sa mga mahal niyo? Hindi. Mga hindi pa nagmamahal kaya hindi sinasabi. Ayan. Tingnan natin sa part ng ating Panginoon. Si Lord, namatay siya sa lupa, nagpakapako, siya yung pinako sa krus at inalay niya yung kanyang buhay para sa atin kasi mahal niya tayo. Sherry, sa mga nakakausap niyo, handa ka bang mamatay para sa akin? Kung hindi, huwag niyo na i-entertain. Mag-isa ka? Nay, kayo, handa po ba kayong mamatay para sa mga niyo? Handa ka mamatay sa akin? Handa ka mamatay para sa akin? Hindi ko mamatay. Hindi naman mamatay. Baka yung mamatay para sa mga niyo. Siyempre, di ba po, halimbawa kapag nagkaroon ng disaster, talagang kapag yung anak mo, nakita mo doon, dahil mahal na mahal yung anak mo, wala kang pakialam, kahit anong mangyari sa'yo, basta isusugal mo yung buhay mo, maligtas lang yung anak mo. Ganun ang ating Panginoon. Kahit alam ng Diyos na mahihirapan siya, binigay niya pa rin yung kanyang buhay para sa atin kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Sabi po, isa na, wala na. Si Kristo para sa iyo at para sa atin. So maniwala po tayo na ating Panginoon ay tagapagligtas. Sumampalataya tayo sa Kanya. Una, tumanggap or tanggapin na tayo makasalanan. Pangalawa, maniwala na si Jesus ay Savior. Pangatlong bagay po, confess. Confess that Jesus is Lord. Tumawag, ipahayag at tanggapin na si Jesus ay Panginoon. Sabi po sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ang tanong po, kapag po ba tayo ay napahamak tapos sabi lang tayo ng Diyos ko Lord, tinawag natin yung pangalan, maliligtas kaya tayo? Pag nakakita ng palaka ay diba? Lahat kaya ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay mamamatay. Yes. Hindi. Kasi nandun po dapat yung pagsampalataya sa Kanya. Hindi ba pwede sabihin mo na, Lord, ganito, ganyan, ako'y may problema. Pero hindi ka naman nananampalataya. Ibig sabihin, walang patutunguhan yung pagtawag mo. Kasi wala kang pananampalataya. Ang sabi po dito, Roma chapter 10 verses 9 and 10, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at iyong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos,
maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So kapag po tayo ay nananampalataya or naniniwala sa isang tao, di ba po puso yung pinaiiral natin? Mahal ko tong taong to, maniniwala ako sa kanya, alam ko na tama yung sinasabi niya. Kaya, yung puso natin, ibinibigay natin doon. Pero alam ba natin na kapag sa tao po natin binigay yung puso natin, masasaktan tayo. Pag sa tao natin binigay yung puso natin, masasaktan tayo. Okay na tayo para sa sarili natin. Tama? At yung nasa sarili natin dapat ibinubuhos natin para kay Lord. Pwedeng bigyan natin ng atensyon yung mga mahal natin sa buhay. Pero, alam nyo ba, pag inuna natin si Lord, mas pagtitibayin yung mga puso natin, yung mga relasyon natin. Kung tayo talaga na inuna ni Lord, pero mas dapat nating pag sa Lord natin ibinigay yung ating mga puso. Hindi tayo masasaktan. Kasi alam nyo ba, ang way ni Lord para paluin ka, saktan yung damdamin mo. At kapag nasaktan yung damdamin mo, dun mo marirealize, tama nga. Dapat si Lord muna yung ay, sabi ko, ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ang sabi po dito, una po ay ang pamamagitan ng ating labi. Pangalaw po natin, kung sa ating labi sinasabi natin, si Lord ay tapat, si Lord ay ganito, mabuti, maawain. Sa ating puso dapat naroon yung pananampalataya or yung faith na ganun nga ang ating Panginoon. Kasi kung puro salita lang tayo pero wala sa puso natin yun, mahal kita. Sa tingin mo, maniniwala. Try niyo ibuka sa labi, mahal kita. Pero walang puso. Parang ang hirap paniwalaan nun. Ganun si Lord siguro sa atin kapag puro lang tayo, Lord, maglilingkod ako sa'yo, pero yung puso natin malayo. Ibig sabihin, walang kabuluhan yun. Dapat tayo ay confess sa ating Panginoon yung puso natin totoo. Kung sinabi natin, Lord, maglilingkod ako sa'yo, dapat sa puso natin ay puro, pure. Sabi dito, the assurance of salvation. Ano? Ating kasiguraduhan sa kaligtasan. Nasabi po sa letter A, karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag tayo ay naligtas, ay sumampalataya sa ating Diyos, ibig sabihin, tayo ay tinanggap din niya bilang ating mga anak. Tama? Di ba ang sarap nila, Pastor? Yes! Ang sarap sa piling na ikinuturing kang anak ng mga taong nag-aalaga sa'yo kahit na hindi ka naman nila kadugo. Tama? Yes! Ganon din. Kapag tinanggap tayo ni Lord bilang ating anak dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya, ang sarap sa feeling mo. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat sa anak ng Diyos, pero tinanggap niya tayo bilang mga anak niya. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi po sa letter B, bukod sa karapatang maging anak ng Diyos, ay ang buhay na walang hanggan. Ang sabi po dito sa chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So, dun po yung buhay na walang hanggan. Kapag nandun na tayo sa langit, kapag tayo tumanggap sa Panginoon, kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, tinanggap natin siya at tayo ay naligtas, nandun na tayo sa piling ng ating Diyos, hindi niya nahahayaan na tayo ay mawalay sa Kanya. Amen? Naniniwala kayo doon? Amen. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi na niya hayaan na tayo ay mawalay sa Kanya.